Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kahit na mayaman ka, bilyonaryo ka, pagdating ng panahon, yung mga yaman mo, talino mo, walang parte yan sa kaligtasan natin. Dahil ang kaligtasan natin ay sa mensahe ng krus kung saan si Kristo ay nakabayubay. Nasa krus, gawa ng Panginoon na hindi magagawa ng tao. Bilang isang iglesia, kasi itong message na ito, hindi ito message ng mga baguhang Kristiyano. Message ito ng mga binago ng Diyos, ngunit nagkaroon ng problema katulad din natin. Hindi na tayo mga bagong Kristiyano. Alam na natin ang salita ng Diyos. Alam na natin ang Diyos. Subalit, habang ang buhay natin ay pahaba ng pabahaba, dahil sa karunungan tao, dahil sa mga technology na ngayon, minsan nawawalay tayo sa daan. Ang mga technology pinahintulutan ng Panginoon para mabuhay tayo ng madali. Ngunit anong ginagawa natin? Minsan, ang oras natin, nakafocus na tayo sa cellphone. Ni minsan, hindi man lang tayo nag-iisip na itong verse na to, ibato ko sa aking mga anak. Itong verse na to, ibato ko sa aking mga mahal sa buhay para maalala man lang nila na may Diyos na buhay sa atin. So, mga kapatid, this is our reminders. Every time na magkaroon tayong worship service, sabi nga kanina, it's all about God. We are here. We are gathered here. Dinro tayo ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Leonard, call o draw. Anong meaning ng draw? Kinakaladkad tayo ng Panginoon. Dinala tayo ng Panginoon para sa isambahin, purihin. Hindi yung sasabihin natin, Lord, patawarin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng pera. Lord, bigyan mo ako ng ganito-ganito. No. It's all about God naman ngayon. Ibabalik natin sa Panginoon ang ating papuri, pasasalamat. Paano natin papasalamatan ang Panginoon kung hindi natin naintindihan ang mga salita ng Diyos? Ang kadalasang naintindihan natin ay mga salita ng mga marunong, salita ng mga galing na magsalita. Pero tingnan mo, sabi nga kanina pagbasa, ginamit ang mga taong mahihina para makita ang kabutihan ng Diyos. Si Gideon, nakita si Gideon. Sabi ni Gideon, siya ang pinakamahinang tao sa tribo nila. Pero ginamit siya ng Panginoon. Di ba? Magmula sa dami-dami mga kawal niya, ang dami-dami mga kalaban niya, ilan lang ang pinahintulutan ng Panginoon na magiging kasama niya sa labanan. It's only 300. Ang kalaban niya, libo-libo. Nanalo ba sila? Yes. Hindi dahil kay Gideon, hindi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon.